Pero alam niyo, lahat ng na-experience ni Pipay, pasok siya sa definition ng bullying according sa Anti-Bullying Act, RA 10627. Yon. So, babasahin natin yung definition ng Go bullying. po, Madam Chair. Ayon sa ating batas, ito ay... Anumang uri ng pisikal ng pananakit, Yon. anumang pahayag na pampanirang puri at paggamit ng bastos na salita, anumang kilos na nagdudulot ng psychological o emotional trauma, pangaasar, pangungutya, pagtawag na hindi magandang pangalan, at pagbibigay ng negative comments tungkol sa itsura, damit, katawan, gender, at kultura. At kasama rin po dito, Madam Chair, Pipay, ang cyberbullying. Oo. Yes. Which is nga, ikaw ay nagko-content create, ayun, nadamay na ako, nagko-content creation. Oo, paano mo ngayon na-handle yung mga nasa TikTok ka ngayon, ang daming bumabati ko sa'yo, nagbibigay ng mga negative comments. Ano naman yung nararamdaman mo doon? Ilan taon ka na ngayon? 24. 24. Ngayong 24 ka na, anong effect sa'yo ng bullying? Pili ko pinalakas niya ako personally. Parang pinalakas niya yung perception ko, yung pagtanggap ko ng opinions, ng criticism. Pero kasi that time nung nag-start ako 19, tapos parang hindi pa ako actually ready maka-receive ng bad criticism. Hindi ako ready sa ganon. Hindi ready mental health ko sa... Hindi ko in-expect. Tapos parang hindi ako ready sa paano ko, i-handle. Hindi mo in-expect na mayroong gagawa sa'yo nun, magsasabi sa'yo nun. Parang yung first few years ko ng content creating, talagang ino-overthink ko yung mga comments na bashing, ganyan. As in, to the point na ini-stalk ko sila isa-isa, tapos mini-message ko bakit anong ayaw nila. Umabot ka sa point ng gano'n. Sobrang people pleaser ako that time. So, pumapatol ka. More of iniintindi ko kung bakit ayaw niya nung kino-confront mo sila kung bakit nila ginagawa yun sa'yo. Hindi siya parang away. Oo, hindi siya, pero hindi niya dinededma. Hindi niya rin dinededma. Parang kagaya sa school, nabanggit mo kanina yung verbal, lumalaban ka, di ba? Or dedma. Yes, tama? True. Okay. Yung sa content creation naman, hindi mo maintindihan. Ano ba yung mga sinasabi nila na hindi ko magets? Ano yung comment niya? Ba't siya nagsalita sa akin ng ganun? Ano yung mga comments na yun? Usually, syempre comedy content creator. Minsan parang ang sakit pag sinabi sa inyo na corny or hindi nila na-gets yung humor mo. Pero minsan talaga ang pinaka nakakainis doon. Pero eventually, nagustuhan ko din. Oo. Yung physical attack. Kunyari, yung sa bibig ko, ganun, yung sa kamay ko. Pero following years, months, nagamit ko siya actually for content. Basically, naging instrument ko siya. Totoo. So, safe to say, na ang ganda ng pundasyon ng confidence talaga niya. Yes. At ng support system na naibigay sa kanya ng kanyang family and friends. Kasi, ganyan mo siya nakita. It led you to embracing who you really are. And, ako, kaya ko tong sabihin sa sarili ko. So, anong ibabato niyo sa akin? But, eto di ba, sabi nga, parang dinideprecate mo yung sarili mo. Pinagtatawa mo na yung sarili mo, ganyan. Pero pag ibang tao ba yung nagsabi sa'yo, halimbawa, ganun, yung kagaya sinabi ng classmate mo, kinanta ka 10 mga daliri, na-off ka ba? Actually, sa kanila galing na yung idea. Tapos ginagawa ko siyang content. Tapos over time na ewan ko, feeling ko nabibuild talaga yung confidence ko na parang kahit ano ibato nyo sa akin physical na mga bullying or mga bashing, wala na lang. Kasi parang nagamit ko Diba? Nakatulong actually. So pag pumapatol ka sa mga bullies, usually anong nagiging reaction nila sa'yo? Kahit nung sa school pa. Sa school pa. To content creation. Online. Minsan bad. Dati nung bata ako, parang bad talaga yung effect. Kasi parang mas lalo nila akong binubuli. Oo, parang lumaban si Akla. Parang balikan natin. Parang ganun. May mas lalo sila na trigger, no? Oo, ng bagets. Pero ngayon, mas kasi ako, natuto kasi akong lumaban ng ng words ngayon, lalo na ng content creating nitong mga recently. Tsaka, natuto na rin ako mag-ignore. Okay. Oo. Alam mo, totoo yan na. Because I have a brother, di ba si Fifth, na sabihin na nating may cause siya, tas may effect din. Hindi natin alam yung buong storya, pero
he was a victim of bullying also. So, ang mahirap kasi doon kapag ine-entertain mo, pag binabasa mo, kahit sa amin mga artista, nasanay na. Kunyari, hindi na kami tinatablan Meron, Totoo. meron. So, kahit di kami sumagot, nag-i-instill sa amin yun. So, kapag the way of entertaining it is reading it. Mhm. Tapos, pag hindi mo siya kayang ipagpag after mong Oo. basahin, it will really haunt you and linger. Totoo. Oo. So, parang wag mo lang talagang isa puso masyado kasi magpa-pile up siya tapos magkukos talaga siya ng mas malaki pang damage sa'yo na hindi mo napansin, bigla ka nag-shoot up na lang na boom, depressed ako. Shocks, may anxiety na ako bigla. Hindi mo napansin. Parang keep telling me, I'm okay. Pero like, you have to know na hindi rin healthy na magbasa ka ng ganon, i-entertain mo. But if you want to keep making people happy, go make contents, pero baka at a certain point, hindi mo na kailangan masyado magbasa. Totoo. Totoo. Diba? More tawa mo sa iya.